Bumuhay na sa ako eh. Alaga. Isang sawa ang lumingkis sa motorsiklo ng isang delivery rider sa Rosario, Cavite. Nadiskubre ang sawa nang ipatingin sa mekaniko ang motorsiklo dahil hindi raw maigalaw ng rider ang manibela at preno nito. Nagpasaklolo sila sa barangay Tanod at dahan-dahang naialis sa motorsiklo ang 3 talampakang sawa. Na-turn over na ang sawa sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ng Rosario. 3 sugatan sa pamamaril sa gitna ng Times Square sa New York sa Amerika. Pasado 1:00 ng madaling araw, biglang umalingaw-ngaw ang 3 putok ng baril at nagtakbuhan ang mga tao. Stable ang kondisyon ng 3 sugatan. Inaresto ang isang lalaking 17 taong gulang. Nakuha rin sa kanya ang isang baril. Ayon sa pulisya, pagkatapos ng pamamaril, nagkaroon ng sagutan ng suspect at isa sa mga biktima. Sakaling baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito kaugnay sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sabi ni retired Associate Justice Antonio Carpio, dapat simulan agad ng Senate Impeachment Court ang trial. Sa tingin ng isang senador, hindi na magiging pahirapan kung muli itong bubuhayin mula sa archive. Nakatutok si Mav Gonzalez. Habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng House Prosecution Panel, question ngayon kung posible pa nga bang buhayin ulit ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos i-archive ng mayorya ng Senado. Base sa datos ng GMA Integrated News Research, meron ng bill na in-archive noong 15th Congress at binuhay muli dahil sa boto ng 6 na senador. Ang Senate Bill No. 2756 tungkol sa armed synchronized elections na kalaunay naging batas noong taong 2011. Sakaling baguhin ng Korte Suprema ang desisyon nito sa impeachment ni VP Sara, sabi ni Senador Ping Lacson, tiyak na magmomosyon siya na buhayin muli ang na-archive ng Articles of Impeachment. Pero depende pa rin daw sa boto ng mayorya kung ano ang masusunod. Sa tingin pa ni Lacson, pinakamainam sana kung hindi na lang inaksyonan ng Senado ang ruling ng Korte Suprema habang may nakabimbing motion for reconsideration ng Kamara. Kung archive, at any time, kung halimbawa mabago yung liderato ng Senado at nagbago yung hihip ng hangin o kaya nagbago isip ng mayorya at naisipang i-pull out, anytime yung pwedeng i-pull out. Unless yung magiging ruling tong Korte Suprema will go one step further, nasabihin nila na parang mandatory na kailangan mag-reconvene yung Senado at mag-trial. Si Senate Minority Leader Tito Soto, hindi raw kumbinsido na magiging pahirapan kung kailangang kunin mula sa archive ang Articles of Impeachment laban sa bise. Ang resulta sa botohan noong nakaraang linggo, 19-4 pabor sa pag-archive ng impeachment complaint. Kaya kung baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito, logical lang daw na talakayin na nila ang Articles of Impeachment. Sabi naman ni Senador Rodante Marcoleta, hindi na kailangang magbotohan pa sakaling baguhin ng Korte Suprema ang desisyon nito. Kung sakali, otomatikong magta-trial na raw sila. Kung magkaroon ng milagro na hindi inaasahan, merong 8 maestrado ng ating Korte Suprema na binaligtad ang sarili, di pwedeng mabuhay yun. Ibig sabihin, itutuloy ang impeachment. Magiging automatic yon. Sa tingin ni retired Associate Justice Antonio Carpio, kung baliktarin ng Korte Suprema ang desisyon nito at sabihin constitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, iiral na ang konstitusyon at dapat simulan ng Senate Impeachment Court ang paglilitis. Wala nang botohan yan because balik tayo doon sa is this constitutional? Sinabi ng Supreme Court ngayon kung mag-reconsider sila, yes, constitutional. So balik doon sa provision. The same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi na rin aniya kailangang may senador na magmosyon pa para buhayin ito. Wala na. Of course, they will debate. Let's say the majority will say no, we will not revive it. Akyat ang prosecution sa Supreme Court. Sabihin nila, dapat ba i-approve pa ito ng majority ng Senate bago ma-revive o sundin na lang natin yung specific command of the Constitution? Trial by the Senate shall forthwith proceed. So I think, klaro naman yung Constitution.
Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Hindi na lang po sa Amerika ay may makikita mga dambuhalang buhawi. Nananalasan na rin yan sa iba pang bansa, gaya po sa Inner Mongolia sa China kamakailan. Ano nga ba ang dapat gawin sakaling makaranas nito? Kuya Kim, ano na? Abot langit ang takot ng mga nakasaksi. Sa pananalasa ng isang napakalakas na buhawi, malapit sa isang geological park sa Inner Mongolia sa China. Sa lakas ng buhawi, nagliparan ng mga debris sa palibot nito. Habang kita naman kung paano nito tila hinihigop ang ulap sa kalangitan. Ayon sa ulat ng state media, wala daw nasaktan sa insidente. Ang buhawi o tornado ay sirkulasyon ng hangin na mapaminsala at nabubuo sa lupa. Resulta ito ng isang thunderstorm o malakas na bagyo. Madalas nangyayari ito sa mga patag na lugar at maaaring tumagal ng ilang minuto o di kaya ilang oras. Ang mga buhawi maaaring magdulot ng pinsala, kaya sakali man makakita nito, huwag na huwag itong lalapitan o hahabulin. Sa halip, magtago o sumilong sa isang matibay na struktura o gusali. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sanya Lopez is 1 hot Maria Clara at 29. Glowing sa kanyang pearl-inspired couture si Sanya as she welcomes her 29th birthday with grace and confidence. Talagang light like kotseng magara si Sanya with her expensive and glam aura. Ready na raw siya para sa chapters that are yet to be written. Happy birthday, Sans!